Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sa pagsisimula ng buwan ng taong 2026 ay maraming pasabog ang magaganap hinggil sa kilos ng gobyerno sa mga sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects at pagnanakaw sa mga proyekto ng DPWH. Pagkatapos ng malalim na pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at ng Blue Ribbon Committee ng Senado, ay mas lalong lumilinaw kung sino-sino ang mga matataas na opisyal, senador, congressman at iba pang mga opisyal ng DPWH at Commission on Audit ang dapat na pananagutin. Inaantay na ngayon ng taong bayan ang pag-aresto sa mga matataas na opisyal na may kinalaman sa pagnanakaw ng bilyon-bilyon na pera na para sana sa mga proyekto ng ating bansa. Matatandaang dawit si Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla, dating Senador Nancy Binay, dawit din si DepEd Secretary Sonny Angara at Grace Poe. Mismo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umamin na tumanggap si Bong Revilla at Chis Escudero ng mga kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Si District Engineer Henry Alcantara ang nagturo kay Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na umano'y kumuha din ng 30% kickback na umabot ng daang-daang milyong peso mula sa mga proyekto na in-insert nila sa National Budget o GAA ng 2025 pagkatapos na magsagawa ng investigasyon at case build-up ang ICI at inirekomenda na nila sa Office of the Ombudsman ang pagsagawa ng preliminary investigation. Katulong ang Department of Justice or DOJ ay pinadalahan na ng subpoena ang mga respondents upang sagutin ang mga aligasyon na ito sa mga senador. Dito na magdi-decide ang Ombudsman at DOJ ang pagsampa ng mga kasong plunder, malversation, graft at iba pa kung may mga makikitang probable cause. At dito na nila isasampa ang mga kaso sa Sandigan Bayan at ilalabas na ang warrant of arrest. Sa ngayon ay kabado na itong mga pinangalanan ng mga senador at dating senador dahil sa mga matitibay na mga ebidensya laban sa kanila. Mukhang wala na din silang aasahan na babaliktad pa sina Yusek Roberto Bernardo, D. Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, lalo na at inaprobahan na ng DOJ na gawing state witness sina Alcantara at Bernardo. Matatandaang ibinalik na ni Alcantara ang mahigit 300 million pesos na kinamkam nito mula sa pera ng gobyerno at aasahang magbabalik din si Bernardo ng mahigit kumulang 1 billion pesos mula sa mga pera na kanyang kinakuha sa DPWH. Natataranta na ngayon sina Villanueva at Jinggoy dahil sa pagsisimula ng buwan ng taon ay uusigin na sila sa kanilang ginawa. Nagtungo na rin ngayong araw sina Villanueva at Jinggoy sa DOJ kasama ang kanilang mga abogado upang maghain ng counter affidavit upang baliktarin ang mga paratang di umano laban sa kanila. Pumunta sa Department of Justice ang dalawa, si Bong Revilla at saka si Joel Villanueva, yan, no? Nakita nyo? Yang sa kaliwa, si ano yan, itong nasa kaliwa, yan si Bong Revilla. Mga kabunyog, si Bong Revilla yan. Ang nakalagay diyan na caption, ayan ABS-CBN, Bong Revilla files counter affidavit to second flood control complaint. Adrian Ayalin, ABS-CBN News, published January 5. Updated January 5, 2026, 12:19 p.m. Yan po Yan. Nakita nyo si Bong Revilla yan. Nag-file siya ng kanyang counter affidavit ngayon. Yung isa namang picture na nakita nyo, si ano naman yan, Joel Villanueva. Ito naman yung caption, basahin naman natin. Sabi dito, Senator Joel Villanueva arrives at the preliminary investigation into complaints in relation to ghost flood control projects at the DOJ in Manila on Monday, January 5, 2026. So yan mga kabunyog, pareho yung pictures na nakita ninyo, ngayong araw yan, January 5. Kasama nila yung kanilang mga abogado, nag-file sila ng kanilang counter affidavit. Nag-submit sila ng kanilang counter affidavit. Si Joel Villanueva saka si Bong Revilla, pareho sila ngayon nag-file ng kanilang counter affidavit. Para saan yan? Dun sa mga flood control projects. Kaya mga kabunyog, mga kababayan,
ito naman pala ang paliwanag, bakit hindi pa talaga mangyayari yung sinabi ni Ombudsman Boying na makukulong sila Revilla at saka sila Joel Villanueva panahon ng Kapaskuhan. Hindi naman talaga pwedeng makulong yan ng kapanahon ng Kapaskuhan. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi ka pwedeng makulong kung hindi ka dumaan sa preliminary investigation. Ha? Mga kabunyog, alam nyo, napakarami ng investigations na ginawa. Ang una, yung investigation in aid of legislation. Yun yung sa Kongreso, Senado. Ang pangalawa, yung fact-finding investigation, case build-up ng ICI. Another investigation na naman yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa pagsasampa ng kaso, requirement, requirement ito. Requirement of due process na dapat magsagawa ng preliminary investigation. Preliminary investigation. Anong pagkakaiba ng preliminary investigation sa investigation ng ICI, sa investigation ng Kongreso? Mga kabunyog, mga kababayan. Lahat po yan investigations. So, medyo magtuturo ako ngayon ng legal procedures natin. Lahat yan investigation. Investigation in aid of legislation, Kongreso yan. Yung ginawa ng ICI, ano yun? Yun ay fact-finding investigation, case build-up. Ibig sabihin, nagpapalalim pa ng investigasyon. Pero, ang Senado, ang Blue Ribbon, saka ang ICI, hindi sa kanila binigay ang kapangyarihan ng preliminary investigation. Ang may kapangyarihan mag-conduct lang ng preliminary investigation ay ang DOJ at ang Ombudsman. Ano ba ang pagkakaiba ng investigation, ng preliminary investigation? Ang preliminary investigation, mayroon ng formal na complaint, ang tawag doon criminal complaint, may na-file ng criminal complaint, formal ng reklamo yan, ibibigay mo na yung kopya doon sa respondents. Pagpapaliwanagin mo siya, ang tawag doon, i-require mo siyang mag-submit ng kanilang counter affidavit. Yan po yung procedure. Kapag nasa preliminary investigation na, formal na yugto na yan, ikaw ay tinitingnan na bilang respondent. Kaya siseryosuhin mo na yan. Pag ang tawag na dyan, preliminary investigation. Alberto Flores, shout out sa iyo. Mga kabunyog, pag tinawag na preliminary investigation, ibig sabihin yan, respondent ka na. Hindi ka pa naman akusado. Ang akusado kasi, pag nasa korte na ang kaso, accused na ang tawag. Pero kapag ano ka pa lang, ibig sabihin, ikaw yung nakikitang dapat managot, ang tawag doon, respondent. Respondent. Pag linagay ka na respondent, seryosuhin mo na yan. Ang gawin mo, paghusayin mo na yung sagot mo, paliwanag mo. I-present mo na yung mga ebidensya mo. Bakit? Kasi ang kasunod niyan ng preliminary investigation, kaso. Kapag kaso, sa korte na yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman talaga pwedeng arestuhin itong sila Bong Revilla, Joel Villanueva, Bingo Estrada, kasi hindi pa naman pala tapos ang preliminary investigation. Ito naman si Ombudsman Boying nag-anunsyo na magkakaroon na daw ng warrant of arrest, hindi pa pala tapos ang preliminary investigation. Hindi mo naman pwedeng hindi dumaan sa preliminary investigation yan. Violation ng due process yan, madidismiss yan. Dapat talaga dumaan sa preliminary investigation. Ay lumalabas ngayon, nasa preliminary investigation stage pa lang pala ito. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi pwedeng hindi dumaan sa preliminary investigation kasi ang preliminary investigation, respondent ka na. At binibigyan ka ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit mo. Pati yung mga testigo mo, ebidensya mo. Kasi magdi-decide na ngayon ang ombudsman o ang DOJ kung dapat ka bang sampahan ng kaso.
Kaya ito, importante itong inatendan na ito ni Bong Revilla at saka ni Villanueva. Kasama nila yung mga abogado, nag-submit sila ng counter affidavit. Hindi naman talaga pwedeng kasuhan kung hindi dumaan sa preliminary investigation. Ang ginagawa kasi ng Senado, hindi naman yung preliminary investigation. Investigation in aid of legislation. Ang purpose ng Senado, ng Blue Ribbon, hindi para magkaso, kundi para malaman ang facts ng mga kaso or ng mga reklamo, yung mga issue o mga iskandalo, iniimbestigahan ng Senado para mag-come up ng mga batas o i-revise ang mga batas. Sa proseso ng investigation ng Senado, ng Blue Ribbon halimbawa, mayroong mga lumalabas na mga posibleng kasuhan. So anong gagawin ngayon ng Senado, ng Blue Ribbon? Kung wala yung ICI, ipapasa na yan sa Ombudsman. Kung walang ICI, ang gagawin ng Ombudsman? Ang gagawin ng Ombudsman, magkakandak ng case build-up. Magpapalalim pa ng kanyang investigation. Yan yung gagawin ng Ombudsman, fact-finding at saka case build-up. Pwede ring ipasa ng Senado ng Blue Ribbon sa NBI. Ang NBI magkakandak ng investigation. Ano yan? Kasi hindi naman pwede na ang magkakandak ng case build-up at saka malalimang investigasyon ay ang Senado. Mauubos ang oras ng Senado sa ganon. Ang investigation ng Senado ay in aid of legislation. Pero pag may lumitaw doon na medyo kaduda-duda na mga pwedeng lumitaw sa isang kaso, ipapasa ngayon ng Senado, ng Blue Ribbon sa Senado ay sa Ombudsman o kaya sa NBI o kaya sa DOJ. Ang NBI na ngayon ang magkakandak ng further investigation. Ganon din ang Ombudsman. May kapangyarihan din ang Ombudsman magkandak ng further investigation. Ngayon, dahil may ICI na binuo, pinasa sa ICI. Kaya yung ICI ang nagkandak ng further investigation, case build-up. Ngayon, nag-imbestiga ang ICI. Mas napalalim ang investigasyon. May nakita na ngayon ng ICI na mga dapat ng sampahan ng kaso. Pinasa ngayon sa Ombudsman. Ang DOJ, mayroon ding sariling preliminary investigation. Malamang dineputize ng Ombudsman ang DOJ. Pwede kasing i-deputize ng Ombudsman ang DOJ na gawin nyo na ang preliminary investigation yan. Kayo na yung magsagawa. Kasi kulang pa ng tao ang Ombudsman. Nag-hire pa lang si Boying Rimulya ng dagdag na 100 na abogado kasi kailangan niya ng maraming tao. So ang ibig kong sabihin mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayaring preliminary investigation, ito na yung formal na phase o yugto. Ito na yung formal na phase. Dito, mayroon ng mga ebidensya, mayroon ng formal na complaint, binigyan na ngayon ng kopya, sila Bong Revilla, sila Jingoy Estrada, sila Joel Villanueva. Pinapasagot na sila ngayon. Kung tawag na sasagot nila, counter affidavit. Ngayon, dahil nag-submit na sila ng counter affidavit, titingnan na ngayon ng DOJ o kaya ng Ombudsman, titingnan na yan ngayon kung mayroon bang prima facie evidence, mayroon bang reasonable certainty of conviction. Pag nakita nilang mayroon yan, ipa-file na yan sa korte. Ipa-file na yan sa korte, Sandigan Bayan. So ngayon, wala pa tayo sa kaso sa korte, nasa preliminary investigation pa lang. Pero importante itong preliminary investigation dahil ito yung last. Ito yung last minute na pagkakataon nila na sagutin ang reklamo sa kanila. Yung kasing mga nauna, hindi pa sila doon respondent. Yung pag-attend nila sa Senado, hindi pa respondent yon. Yung pag-attend nila sa ICI, hindi pa respondent yon. Resource person. Sa pagkakataong ito, respondent na sila. Ibig sabihin, pinangalanan na sila na kayo ay posibleng makasuhan, ayusin nyo ang sagot dito. I-submit nyo ang inyong counter affidavit. Kaya ito, seryoso na ito kasi counter affidavit na ang hinihingi. Yung mga dati kasi, invitation. Inimbitahan sa Blue Ribbon, inimbitahan sa ICI. Pero ibig sabihin, nang inimbitahan sila sa ICI, may nakita ang ICI na batayan para kasuhan sila. Pinasa na ngayon ng ICI sa Ombudsman. Ito naman, mayroon ding preliminary investigation na ginagawa ang DOJ. Ang ibig sabihin nito,
naghahatian na ng trabaho ang DOJ at ang Ombudsman. Kanya-kanya na silang preliminary investigation. Ang ICI kasi walang kapangyarihang mag-conduct ng preliminary investigation. Ang may kapangyarihan lang mag-conduct ng preliminary investigation, Ombudsman, DOJ, yung mga prosecutors. Anyway, so hindi na pala kailangan ang investigation ng ICI. Kailangan pa rin. Kasi kung wala yung ginawang investigation ng ICI, magsisimula sa uno ang DOJ at saka ang Ombudsman. Matrabaho yung yung case build-up. Ang tawag doon, case build-up. Yung pagtitipon mo ng mga facts, ng mga pag-ebidensya. Ibig sabihin, nakatulong yung ICI doon. Pero pagdating sa preliminary investigation, yung mayroon ng formal complaint, tapos bibigyan mo na ngayon ng kopya yung respondents, ang tawag na dyan, preliminary investigation. Ombudsman na talaga ang gumagawa niyan. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit naman nag-anunsyo si Ombudsman Buying na maaaresto na ang mga yan at makukulong bago ang Pasko kung wala pa namang preliminary investigation na nagagawa? Hindi mo naman to pwedeng hindi gawin eh. Requirement yan ng due process. Preliminary investigation is a requirement of due process. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, yung investigation ng Senado, hindi preliminary investigation yun. Investigation yun in aid of legislation. Yung investigation naman ng ACI, hindi rin preliminary investigation yun. Ano lang yun? Case build-up. Kumbaga, nagtitipon pa ng mga ebidensya at saka nagsasagawa pa ng further investigation. Yan yung ginawa ng ICI. Pero ang preliminary investigation, hindi pwedeng wala niyan. Kahit pa nag-imbestiga na ang Senado, kahit pa nag-imbestiga ang ICI, hindi pwedeng walang preliminary investigation. Kasi ang preliminary investigation, mayroon ng formal complaint at ibibigay na sa iyo yon. Sagutin mo itong reklamo sa iyo. Plunder ito, ganon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama yan. Talagang kailangan seryosohin ni Joel Villanueva at saka ni Bong Revilla ito. Kaya daladala nila yung mga dokumento. Ang daming dokumento. Ang daming, ilang abogado ang kasama nila. Ang ibig sabihin niyan, last minute, nagkakandara pa sila. Ha? Alam nilang ito na yung huling parte. After nito, magdi-decide ang Ombudsman at ang DOJ. Dapat ba silang sampahan ng kaso o hindi? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Hi, kay Digunggong. Shout out sa inyo dyan, sa Hague. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pinapaliwanag ko lang, ito pala yung dahilan, kaya hindi pa naman mangyayari yung pagkukulong noong December. Wala pa namang preliminary investigation. Hindi mo naman pwedeng hindi gawin ang preliminary investigation. Madidismiss yan. Isayang lang. Kaya lang, dapat kasi ginawa ka agad ito ng Ombudsman at ng DOJ, dapat pinaspasan na ito. Dapat, nung makuha na nila yung marami naman ng mga ebidensya, kaagad-agad, binigyan na ng kopya yung mga respondent, sila Bong Revilla, sila Joel Villanueva, pinasagot na kaagad. Kung nung mga bandang November, binigyan na sila ng kopya ng complaint, pinasagot na, December, lalabas na nga ang desisyon. Ibig sabihin, resolusyon ng Ombudsman o ng DOJ. At maispa-file na ang kaso sa Sandigan Bayan. Di magkakaroon nga talaga ng warrant of arrest. Ngayon pala, wala pa namang preliminary investigation. Hindi pa tapos. Of course, PhilHealth. Nandito pa ba sila? Okay, nauna na yata. Okay. Sige, before Ched and Tesda, sulatan na lang namin ang PhilHealth, no, para sa inputs nila sa bill na to. Let me ask DBM. So, Attorney Tricia, pati po yung matter nung, yun na ba yung official history nung nakaraang bill na binawi ng House yung version ni Lita, tapos hindi na napirmahan ni Presidente dahil sa budget concerns. And then, gabay nyo, rekomendasyon nyo, paano natin maiwasan na maulit yung ganyan ngayon? Sige po. Good afternoon again, Madam Chair. Yes, Madam Chair, on this bill po, we had various discussions po among the concerned agencies regarding this bill noong 19 Congress, and mainly
ang concern po is budget issues considering na barangay level po yung pinag-uusapan natin dito. So and upon checking po nung 20th Congress na versions, similar pa rin po yung version nila on the 19th Congress po na bills. So first po is ma-secure po natin ilan po ba talaga yung barangay health workers kasi as of now registered pa lang po yung and moving po yung data ng DOH. Last time po nung we had our position paper, nasa 253,400 BHWs pa lang po yun. And if titignan po is aabutin siya ng 15.2 billion if 5,000 per month po yung ibibigay sa kanila. So malaking budget po talaga yung kailangan. So ang amount po sa ine-explore po is yung magiging hatian po, yung sharing ng costing between the LGUs and the national government. Of course po, pagka yung BHW po ay naging plantilla na po siya ng LGUs at magiging considered po siya na LGU employee, yung funding po niya ay first sa subject na po siya dun sa PS cap ng LGU. And at the same time, kailangan po sa LGU funds po siya i-charge. Hindi po siya pwedeng i-charge sa national government po. Yung mga existing naman po na benefits ngayon ng BHW, we know po meron na po under yung existing RA. And pag i-compare po natin, ensure lang po na walang duplication. As to the training, may mga provided po yung mga non-cash incentives po na pwedeng ma-provide ng ating government agencies na yung funding naman po doon ay sa kanya-kanyang budget po ng agencies concerned pwedeng i-charge po. So, yun po Madam Chair, yung concerns po namin last 19 Congress ay ganun pa rin po yung concerns po namin this 20th Congress. Thank you po Madam Chair. Thank you, Attorney Tricia. And thank you sa pag-input ninyo ng department nyo sa lahat ng mga clusters of bills ngayong araw. Kasi syempre yung practical na aspeto kailangan din naming laging ipasok kasi gusto namin make sure na mailabas na batas. Pero I guess this 20th Congress, mas mag-hard bargaining kami sa DBM kesa nung 19th Congress. Dahil bagamat sabi nyo nga, halos pare-pareho yung mga bills ngayon tulad noon. Hindi po namin matatanggap yung parehong outcome tulad noon. Salamat na meron na kayong alternative na tinuturo na exploring hatian between LGUs and national government. Yun din naman yung basic principle namin nung nakaraan. And certainly subject sa PS, kung LGU plantilla sila, pero itong chargeable sa LGU, well, kaya naman din tayo nagkaroon ng universal healthcare law para may reasonable, hindi renationalization across the board, pero at least sa city at provincial level, may paggamot dun sa unintended fragmentation ng health system. So, baka dun pwedeng mangyari yung sinabi ng department na hatian between or patak-patak between LGUs and national government. For sure, walang duplication sa benefits. Maraming gaps sa ngayon. And okay, non-cash incentives through training. Siguro part naman yan ng career progression. Contemplated na rin dun sa kunyari yung step ladder training and accreditation program sa BHW bills and sa kahit anong professional field kahit sa gobyerno. So chargeable sa funding ng agencies. So, I'll count on DBM's participation din sa TWG para pwede nating buuin yung pinaka pro-BHW, financially sustainable, no? And or sound tapos sustainable na batas. Kasi we intend to produce a Magna Carta for BHWs this Congress around. So, salamat muli, Attorney Tricia. Could we hear, okay, Comsec wala sa ang DILG, ano po? Oh, okay. So, sulatan natin sila ng 4 na love letter pagkatapos ng araw na to. From CHED, I guess it's Attorney Patricia. Yes, please. Yes. Good afternoon, Madam Chair. So we would just like to comment on
Section 11 of Senate Bill 1271, the Commission on Higher Education would like to note that it does not have jurisdiction over barangay health workers. Nonetheless, CHED stands ready to facilitate the engagement of faculty members from higher education institutions who may provide capacity building activities for BHWs. That would be all, Madam Chair. Thank you. Thank you very much, Attorney Patricia. That is a great offer. Salamat. I'm sure titignan yan mabuti with excitement ng TWG. And then siguro also hopefully if CHED participates in the TWG itself, pwede nyo rin po tignan yung isang provision sa at least isa sa mga bills dun sa stepladder training and accreditation program para sa mga BHWs na gustong maging certified community health workers, midwives, nurses, doctors. Kasi doon papasok na rin sa ambit, I think, no? At least partially ng CHED. Yes po, ma'am. Noted on that, Madam Chair. Thank you, Attorney Patricia. Okay, oops. Titingnan ko sana yung aking listahan, may tumatawag. Gary, andito ka ba? Test na po. Yes, ma'am, Ms. Carla. Good afternoon po, Madam Chair and everyone po. First po, TESDA lauds and acknowledges po the proposed legislation, which seeks not only to provide social protection to our barangay health workers, but also to promote the professionalization of the sector. But we are currently finalizing our official position paper with some recommendations po on select provisions po. But as presented po earlier po, no, your capacity building po of the barangay health workers are currently underway. So we're actively working with DOH, the LGUs, and other concerned agencies in the capacity building initiatives po that will enhance and upgrade the knowledge and skills of our BHWs in line with TESDA's mandate. Further po, meron din naman po kaming existing TRs and competency standards that the LGUs can implement as part of the capacity building, which includes massage therapy, emergency medical services, barangay health service NC2 as presented earlier, caregiving, Hilot wellness massage, community nutrition services po, contact tracing, barangay infectious disease management, and pharmacy services. For details on interventions on barangay health workers, may I respectfully turn over po to my colleague, Mr. Lawrence Cruz po of the TESDA Community Local Government Engagement Office to provide us more information po. Thank you po. Salamat. Thank you rin, Ms. Carla. Yes, Mr. Cruz. Good afternoon po, Madam Chair. Good afternoon. Lawrence Cruz po from Community and Local Government Engagement Office from TESDA. So as mentioned po by my colleague, Ma'am Carla, TESDA has co-developed a training regulation on barangay health services NC2 together with DOH and the National Confederation of BHWs, barangay health workers. So for context po, in 2024, TESDA was able to reach around 6,000 individuals trained in barangay health services related qualifications, of which 5,439 have completed. Of this, those who completed, they will have been 99% have been assessed, and 97% have passed the national assessment. So they have been issued with a national certification. I'm also pleased to inform this body that last year we implemented a pilot program called TESDA sa Barangay, which targeted barangay workers, which includes barangay health workers po. So in this pilot program, 928 barangay health workers have been reached, and with a similar certification rate of 97%. So this is a specialized community-based training program targeting existing barangay health workers to upskill them, especially those who are not have limited available time to attend training. Because for context, the barangay health services NC2 qualification takes around 58 days so to complete.
So given the prior learning of these existing workers, so the community-based training usually took around 20 days na lang po through non-formal community-based training programs. And it's much more cost efficient for the government agencies, of course with the support of the local government units. So we are also pleased to inform that this body, that Barangay Health Services NC2 qualification is also available online po through the TESDA online program. So since 2021, around 30,000 individuals po have taken this qualification. So through this combined means po, we can increase or improve access of our BHW. So they may initially access the online training through the TESDA online program. And if they complete, they will be issued with a certificate of completion. But for the issuance of the national certificate or the NC, they have to undergo the face-to-face assessment. Yan po. Thank you. Thank you very much, Mr. Cruz and Ms. Carla. It's great to know na may